maayos na relasyon. Christians must be willing to invest time and effort in relating to non-Christians. So, hindi lang basta-basta tayo po ay susugo o ano man yung ating plano. Hindi, siguro sometimes unang punta natin ay nahihikayat po natin, nakapaniwalaan po natin sa tulong po ng Diyos upang ang tao po yan ay makakilala. Sometimes, there are many times na pabalik-balik din tayo, pero hindi natin alam ay nakakapag-build na tayo ng relasyon sa mga tao na nakakasalamuha po natin. Right? So, now, being equipped with the essential elements of the good news, we are now ready to go. No? But, kailangan, paghahandaan po natin. So, we have to craft, no? Certain brief gospel presentation. Ito sometimes ang nagiging problema because alam naman po natin na may mga certain reason kung bakit hindi po tayo nakakapag-evangelize dahil sa maraming kadahilanan. Siguro, maaaring first time or dala na rin ng some reason kaya hindi po tayo nakakapag-evangelize. No? Maraming mga kadahilanan. Kaya sa araw pong ito ay pag-aaralan po natin yung mga techniques or some reason para tayo po ay magiging epektibo sa ating pagsusulwin. No? Kaya nga, nung pinag-aralan po natin, yung nakaraan ay i-discuss, no? Yung ibang pamamaraan para po tayo ay makaporma. Yun yung problema, yung makaporma, kaya kung makakaporma, mag-share ng gospel sa mga tao. No? Lalo na sa mga strangers. Diba? Kaya sometimes ay inaagaw natin yung kanilang time para lang makausap po natin po sila. And today ay last Sunday ay na-discuss natin yung mga ibang bagay. No? Kaya sa araw pong ito ay tandaan po natin the moment na tayo po ay plano to go soul winning, tandaan po natin, no? Kailangan kompleto tayo. Dala-dala po natin yung ating scripture, yung Bible. Huwag na masyadong malaki. Katamtaman lang yung mababasa mo at mababasa din ng tao na sinisharean po natin. Right? Kaya tandaan po natin, dala-dala po natin kung bakit tayo po ay pumupunta doon because yung dahilan, the whole matter na ating suluin is about the man's sin, man's condemnation. Alam naman po natin that there is a substitutionary death of our Lord and being justified by faith. No? Yun po yung mga bagay na dapat po natin i-share po sa kanila. Right? So, some verses, no? May mga verses kasi na enough na para makapagsulwin po tayo. Huwag na yung pahirapan pa yung sarili po natin, o pahirapan pa natin yung tao sa mga maraming verses na
ating ipresenta sa kanila, no? Yung mga, especially yung bukok dyan, no? Yung bukok dyan, enough na po yun para masuwin ang isang tao, no? Sometimes, yung ating presentation, kahit sure po ito, pero nakasalalay sa salita ng Diyos ay there's a shorter time ng tao, ang kaluluwa ay tinatanggap po nila. So, dito sa ating pag-aaral ay magbabanggit tayo ng mga verse. Because ito yung ating pag-aaralan at ito yung ating i-apply para sa kanila. That's why we have to craft, no? Ibig sabihin, gagawa po tayo ng map. Parang yung mga magagaling na surveyor kasi may mga ginagawa po silang mapa para at least hindi sila maligaw. Para at least hindi mawala sa pag-uusap or something na pinipresent mo sa kanila. So dito po tayo sa Book of Romans, no? Dahil nandito po ito kung saan ay dito pa lang ay mahuhuli mo na yung tao. No? So, we have to start in Romans chapter 3, verse 10. At ito yung mamarkahan po natin kasi ito yung gagamitin po natin. No? And of course, hindi lang Romans chapter 3, verse 10, Romans 3, verse 23, 5, verse 12. Tutok po tayo dito sa Romans chapter 5. Okay? Parang umiikot lamang po dito, no? Romans 6, verse 23, and Romans chapter 5, verse 8, Romans chapter 10, verse 9 to 13, no? So, dito pa lang ay pwede na nating pag-usapan about salvation, no? Kaya, the book of Romans has much to say about sin and salvation. Dito pa lang, ay marami na tayong masasabi regarding sa kasalanan at ang kaligtasan. So, dito pa lang, ay makikita po natin the whole matter at para maging maliwanag sa kanila why we need to be saved. Right? And how to be saved. Di ba? Yun kasi yun yung ating purpose, di ba? Para share sa kanila ng kaligtasan. Now, of course, dahil sa pinaghahandaan po natin, right? So, minamarkahan po ito, no? So, para hindi po sila hindi ka maligaw. Right? So, umpisahan po natin. Let's open in Romans chapter 3, verse 10. Somebody read please. Umpisahan natin sa likod kay Brother Anthony. Romans chapter 3, verse 10. Romans 3 verse 10, it is written, there is none righteous, no not one. Okay, no? Of course, siyempre, nakapag-establish na tayo ng relationship para sa kanila, di ba? Naging, siyempre, kaibigan mo na siya, ano man ang turing mo sa kanya, ay, of course, handa ng pag-usapan about the spiritual matter. Right? And so, of course, tandaan po natin, humility and prayer is the whole matter. No? Ibig sabihin, although nakasalalay din dito, mga kagalingan po natin sa pagsagot sa lahat ng kanilang mga tanong. No? Ang mahalaga po dito about our humility, no? Yung ating response po sa kanila. Yun po kasi yung mahalaga din. Plus, yung kaalaman po natin. So, there's no reason para hindi po tayo makapagsalita
Kasi kapag nakapasok na po tayo, dire-diretso na po yun. No? Kaya, now, dito sa Romans chapter 3, verse 13, ang sabi po dito ay, siyempre, kausap mo na po siya, that there is no righteous, there is none righteous, no, not one. Okay? So, pwede mo siyang tanungin sa kanya. Right? Tanong mo sa kanya, is there any religious righteous in God's sight? Di ba? Of course, tatanungin mo siya. Siyempre, sabi ng Bible. At ikaw naman, alam nga namang hindi mo sasali sa sarili mo. Of course, siyempre, lahat po tayo. Biglang sabihin, we are admitting that there is no righteous, no, not one. So, ito na yung pagkakataon para ma-explain po natin that all people, men and women, are really not righteous. No? Talagang hindi po siya mabuti. Okay? So, sa standard ng Diyos, no, ay walang mabuti o walang banal o righteous sa harapan ng Diyos. No? You can tell to them that we are all sinners, that there is none righteous, no, not one. Siyempre, according to the scripture, okay? Kaya, pwede mo siyang tanungin. Tayo ba ay banal sa harapan ng Diyos? Of course, makikita niya kasi nasa Bible. Right? Lalo na pag pinabasa mo sa kanya, pinakita mo sa kanya yung Bible o yung verse, so mas maniniwala siya doon dahil meron kang tangang-tangang. Although lahat naman ay naniniwala yung Biblia, right? Sometimes naniniwala na salita din ng Diyos yan. Some unbelievers, they believe na yan po ay salita ng Diyos. Kaya pag Biblia na ang pinag-uusapan, ay nakikinig na ang tao. Right? Nagiging seryoso po yan. Kaya the moment na inopen po natin yung Bible, alam po natin na siyempre, pag tayo po ay nag-start na para sa sowing, alam po natin na kumikilos po dyan ang banal na espiritu. No? Kaya nag-pray po natin, tama yung presentation po natin, alam po natin ang Diyos ay kikilos po dyan. No? So the first step, sinabi po natin na walang masama, walang mabuti sa harapan ng Diyos. Although sa standard ng tao, sa tingin natin ay kapag nakagawa ng kunting kabutihan, ay tinatawag na nating mabuti. No? While sa standard po ng Diyos ay talagang wala pong mabuti sa kanyang paningin. Because we are born in sin. Tayo po ay makasalanan. At alam na po natin ang istorya po niyan. From the beginning, sa ating mga ninuno ay minanasak natin yung mga kasalanan. That's the original sin. Kaya nagkakasala ang tao because that is the original sin na naman na po natin, ay yun po yung naging dahilan. Now, yung pangalawa na presentation po natin ay yung Romans chapter 3, verse 23. At siyempre, ipababasa mo ulit po ito. Ay, pakibasa. Si Brother Marvin. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Alright, no? Sabi po dito na lahat po tayo ay nagkasala at tayo po ay napawalay sa Diyos. So, pwede mong sabihin sa Kanya, ako din, no? Hindi na sabihin, ako at ikaw ay nagkasala. So, ibig sabihin, lahat ay nagkasala.
Pwede po nating sabihin na walang sino man na hindi nagkasala. Lahat po tayo ay makasalanan at tayo po ay napawalay sa Diyos. Siyempre, yung tao, magsasabi din yun. No? Of course, I have sinned too. Sabihin din niya rin yun kasi sinasabi ng Bible, ng Scripture, hindi mo naman sinasabi. At saka isa pa, ay isinama mo yung sarili mo. So, walang kayabangan po doon. No? Sometimes kasi, nakakalimutan po natin, ikaw kasi makasalanan. No? Kaya nararapat lang na ikaw ay maparusahan. Siyempre, magtatanong bakit ikaw hindi ka ba makasalanan? So, nandun yung isipan ng tao na ating nasisiran. Diba? So, pag nalaman niya ito, of course, kaya mahalaga mga kapatid na meron tayong dala-dalang Biblia na nakikita nila. Yun yung magiging basihan po natin. Ay, kahit sabihin po natin, kabisado po natin, kailangan pa rin ipabasa sa kanila. Parang sinasabi po natin, ito ang sinasabi ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So, nai-present po natin na lahat po ay makasalanan. So, let's go to Romans chapter 5, verse 12. No, ito lang ay isang paraan para magpag-concentrate po tayo. No? Sa ating pagsusunod meaning. Ito lang yung alam ko sa inyo kung ito ay susundan ninyo. Alam naman po natin, there are many methods, no? Marami tayong pamamaraan, kanya-kanyang pamamaraan po yan, no? Pero isa yung mensahe po natin. Kaya lang natin to pinag-aaralan kasi ito yung malimit na ginagamit din. Para at least karoon ng synchronized yung sharing po natin, right? Okay? Maraming mga verses na nagagamit ng isang soul winner para hindi sila maligaw. Now, let's go to Romans chapter 5, verse 12. Pakibasa, Sister Cyril. Romans 5, verse 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all sin. Okay, no? Dito naman sa Romans chapter 5 verse 12, ito na yung pagkakataon para sabihin ng maliwanag na ang kasalanan, bakit nagkasala ang lahat o bakit ang kasalanan ay pumunta o napunta sa sanlibutan, kung bakit ang kasalanan ay namana po natin because siyempre, kanina, namanggit po natin na sa mga ninunod po natin, si Adam at si Eve. No? So, dito na yung pagkakataon para may paliwanag mo sa kanila kung bakit, hindi naman ako nagkasala. Di ba? Yun yung unang sasabihin sa iyo. Sino sabi sa iyo, bakit? Alam mo ba ang buhay ko? Right? Of course, isang magaling na survivor, alam niya kung paano sagutin. Kaya ito na yung pagkakataon para ipaliwanag po natin bakit pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sinasabi po ng verse ng chapter, no, na binasa po natin. Right? So, ito yung pagkakataon na masabi mo sa isang tao na siya po ay makasalanan at pag siya ay namatay na makasalanan, of course, sasabihin mo that there is eternal death in the lake of fire. No? Pwede mo lang sabihin ko yun. No? Hindi na yung patumpik-tumpik pa. Sabihin mo sa kanya. Okay? Na ito yung magiging kaparusahan. At ito ay naibigay na, no? Sentensyado na sa mga tao na makasalanan. At ito po yung sentensya ng lahat ng tao, no? Na sila ay mamamatay dahil sa kasalanan. Dahil sa likas na makasalanan ng tao at napawalay sa Diyos at kailangan niyang maligtas. No? Kailangan mong maligtas. You need to be saved. Okay? Of
course, may intindihan mo kasi alam po natin na ang katulong po natin, ang kumikilos po doon ay ang banal na Spirit. No? Yung pagkakasabi po natin sa kanya na maliwanag, may intindihan niya na po. Tinutulungan na po siya ng banal na Spirit. Right? So, after that, Romans chapter 5 verse 12, let's go to Romans verse 6 to 23. Right? Pakibasa si Brother Joshua. Go. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, no? Ito na yung pagkakataon mo. Nagpakita sa kanya na ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. At ito yung normal na resulta sa kasalanan ay ang kapahamakan, no? Forever, eternal death. No? Yan po yung na kuhan natin. Yan yung wages, yan yung kabayaran na nakuha natin because our sin. No? Ito yung justice kung saan ay makuha po natin. Diba? Ito yung kaparusahan na matatanggap mo dahil sa kasalanan. Ito yung parusa. Ito yung final judgment na makukuha ng isang taong makasalanan. Pero there's a good news for you. Mayroong gandang balita para sa iyo. At pwede mo nang sabihin that the gift of God is eternal life. Right? Ibig na sabihin, lahat na tao o sino man na maniniwala at tatanggapin itong libreng biyaya ng Diyos na buhay na walang hanggan, ay ito ang kanyang makakamtan. Di ba? At yun po yung mga sinabi sa atin nung nag-share po sa atin. Okay? While we don't deserve it, no, dahil tayo makasalanan, of course, alam na natin kung saan tayo patutungo. Right? Dahil hindi naman natin deserve ang biyayang ito. Okay? So, lahat po tayo ay impyerno ang pupuntahan. But, ito yung sinasabi na regalo ng Diyos. So, ito yung kabayaran, no, ng pagtanggap o pagkakilala kay Kristo. No? So, kung titignan po natin, ay madali lang. No? Madali lang ang mag-share ng gospel. The moment na nandun na kayo sa climax na pinag-uusapan ninyo, dire-diretso na po ito. Right? I hope na na-encounter niyo na-experience niyo na po ito. Diba? Lately na lang, tatanong na lang kung ano po yung mga karagdagang katanungan po niya, pero alam natin na nagiging seryoso na po siya. Diba? And after that, let's go to Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Pakibasa, Crystal. Romans 5:8. But God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. Right? Ito yung kamakamangha at napakagandang katotohanan na malaman po ng isang kasalanan katulad po natin. As he reads the scripture, of course, call his attention, no? Na siya ay, bagamat siya ay nagkasala, ay mahal pa rin siya ng Diyos. Ibig sabihin, the moment na ito po ay malaman po niya at siya ay makasalanan, namatay si Kristo, okay? Para sa kanya o para sa iyo, basta
sa mga kasalanan. Sa mga makasalanan. Wala namang sinabing sa'yo, kundi sa lahat ng mga makasalanan. So, kabilang na siya, kabilang ka rin. Right? The moment nabasa niya ang katotohanan po ito, that there's somebody died for sin, right? At makikita niya, meron palang namatay para sa akin. Meron palang nagdusa para sa aking mga kasalanan. Right? That's the time para may pakilala po natin si Kristo kung saan siya ay namatay para sa kanyang place o para sa atin. Christ died in our place. Sinner's place. Okay? So, pwede mong sabihin sa makasalanan ito, nakita mo na ba na ang deserve ng kabayaran ng utang po natin? Na dapat ikaw ay mamatay, but Jesus has paid it for you. Kaya pwede mo na siyang ipakita sa kanya what happened in the cross. No? Pwede mo nang explain sa kanya kung ano ang pinagdusahan ni Kristo sa ibabaw ng cross. Yung agony, yung humiliate sa kanya, kung ano yung ginawa sa kanya ng mga tao because of you, right? Kung ano yung pinaggagawa ng mga sundalo kay Kristo because of you, because of us, just para lang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran, no? Ng iyong kasalanan for Christ's sake. Diba? Dapat malaman niya po ito. At pwede po natin ipakita sa kanya na while you are sinners, Christ loved you. No? Kaya nga binayaran niya ang kasalanan natin. Alright? Kaya gagawin mo, believe. Believe in Christ. Accept yung ino-offer na kaligtasan. Yan po ay magiging seryoso po dyan. Imagine, yung problema niya na mahabang panahon na walang naging solusyon ay nagkaroon ng pag-asa, pagkakataon na malaman niya kung sino yung nagbayad sa kanya. Di ba? And after that, let's go to Romans chapter 10, verse 9. Imagine sa Romans pa lang, enough na para siya po ay, tayo po ay makapag-share. No? Pakibasa kay Brother Joby. Mababasa mo ba? Okay, assist mo, Sister Krista. Romans 10:9. Because of you confess with your mouth that Jesus is the Lord, and then believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Right. No? Ngayon, kapag nalaman niya, ay, namatay pala si Kristo sa lugar ko at siya nakapagbayad ng aking mga kasalanan. At mayroong ino-offer si Kristo, di ba? Na dapat ay kailangan tanggapin ng isang tao that Christ redeemed him. No? Ibig sabihin, he paid the debt. Siya ang nagbayad sa utang natin kasalanan. At pwede mong tanggapin yung kapatawaran na inaalok. No? Kung saan ay nagdusa po siya. Ha? Sino ba naman ang ayaw? Di ba? Natanggapin niya po yun. Kung yan ay talagang pinili ng Diyos po yan, ay talaga naman magre-response po yan. Okay?
Tandaan po natin, no? Hindi po natin alam kung yan ay pinili o hindi, pero karapatan niya rin mapakinggan ang good news. Kaya hindi sa ating pinaalam kung sino yung mga pinili, pero may napasap ako na alam niya na raw kung sino yung mga pinili. Okay? Kaya karapatan po din niya na isang pobreng makasalanan marinig ang magandang balita. Okay? So, bahala na, no? Bahala na ang Diyos. At least, nailatag po natin ang mga paraan kung paano siya maliligtas at paano niya tatanggapin ang kaligtasan. Okay? Hindi na tayo mahihirapan sa pag-share ng gospel. Ang problema lang natin, yung approach, kung paano tayo makapasok. Pero pag-uusapan po natin din po yan. Lahat ng mga rejection na ma-encounter natin, ay bibigyan po natin ng solusyon. No? Para at least wala na tayong magiging problema. Dahil ito yung talagang problema. No? Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang trabaho natin, of course, kaya nga tayo nag-aaral, lumalago sa ating pananampalataya para tayo po ay maggamit ng Diyos sa gawain pong ito. Now, ipapakita po natin sa kanya ngayon yung verse 10 ng ating pag-uusapan ng chapter 5. Pakibasa Diyos. Romans chapter 5, verse 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Okay, no? Kaya sa atin, bilang mga soul winner, of course, kailangan magiging aware din po tayo. Kasi yung pagkakataon yun, ang banal ng Espiritu ay kumikilos sa taong either elect yan or non-elect, ay mayroong magiging resulta po yan. Either i-accept or no. Di ba? Kaya dapat malaman po natin po yun. Now, after ng verse 10 ay verse 11 naman. Pakibasa sa brother Mark. Chapter 5. Verse 11. Romans chapter 5 verse 11. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Right. Huh? So, lahat yan ng mga verses ay puro para sa kaluluwa. Ibig sabihin, para malaman po niya na siya ay makasalanan, kailangan niyang maligtas, kailangan niyang makilala si Kristo at matanggap ang regalo na libre na ibinibigay para sa isang kaluluwa. Kaya tandaan po natin, no? Yung the way na pag-share po natin, that's enough. No? Wala nang hindi na makakasingin. Later on, hindi na yung mag-question, no? Hindi na yung magtatanong kung ano yung dapat itanong niya. Right? Kasi yung presentation po natin, naipakita po natin sa kanya. Okay? Kung ano ang dapat gawin, kung paano maligtas at paano yung paraan ng kaligtasan. Di ba? Yun naman yung intention po natin. Kaya dapat pag-aralan po natin itong mga verses po ito. No? Ito po ay simpleng presentation. Of course,
tayo naman ay marami tayong na-adapt regarding this, no? Kaya na-explain po natin ng maayos sa kanila. Wala nang maraming usapan pa. At hindi na yun makakasingit sa ganung usapan. Right? Hindi na magtatanong ng iba pa, kundi kaklaruhin po. Kaklaruhin po niya na talagang totoo yan, sinasabi mo. At of course, may pakita mo naman. Of course, ang basihan po natin ay ang Biblia po lamang. Right? Okay? Siyempre, kapag tinanong ka niya, paano mo nasabi na ako'y naligtas? Of course, sabi mo, the Bible says so. Sinasabi po ng Biblia. I hope na ang Holy Spirit ay kilos. Pag ganyan kasi mga tanong na, ay magiging seryoso na po yung tao. No? Makikita po natin kasi some person, dinadivert nila yung usapan. Right? Pero pag ganyan seryoso na siya, okay, ay makikita po natin that ang banal na espiritu ay kumikilos sa taong yan. Kaya the last verse na sasabihin mo sa kanya in verse 13. Tingnan natin in Romans chapter 10 verse 13. Okay. Ayan, Romans chapter 10 verse 13, pakibasa sa rin. Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Okay, no? At alam po natin na yan po yung katotohanan na sino man na tumatawag na mayroong pananampalataya kay Kristo, right? As the Bible says, na siya po ay maliligtas. So, tandaan po natin, walang, there's no any way na niluloko mo yung tao. You are presenting the good news. Di ba? Ito yung magandang balita para sa kanya. Okay? Hindi kung ano-ano mga bagay. Sometimes kasi pag nagsisir po tayo, ay nauuna yung mga chismis muna. Right? Yung mga bagay-bagay. Pero kapag ito ay napakinggan niyang magandang balita, sino ba naman aayaw sa magandang balita? Lalo na po pagdating sa kaligtasan. Dahil lahat ng tao, alam po natin, ay naghahanap po nito. No? May mga kanya-kanyang lang pamamaraan. Ito yung itinuturo ng mga iba. Pero sa'yo, dala mo ang katotohanan at maganda sa kanyang pandinig. Di ba? Wala na siyang paghihirap pa. No? Wala na po siyang gagawin pa. Or hindi na siya magsasacrifice pa ng mga bagay o anuman paraan para siya maligtas. Kundi, yun lang. No? Sapat na pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo. No? Kapag nailatag na natin lahat ng mga ginawa ni Kristo sa Kanya, right? Wala na siyang wala na siya pang may dadahilan, kundi tanggapin ang katotohanan. At yan yung kapangyarihan ng gospel na dala-dala po natin. There's power. Kaya ito yung kaligtasan.
Sabi po ng Romans chapter 10, verse 16. Tingnan natin, dito sa pagkaya. Alright, no? But we have not all obeyed the gospel. Isaiah says, Lord, was believed what he has heard from us. Tuloy po tayo sa 17. So it comes from hearing and hearing through the word of Christ. Right? Kaya manggagaling sa salita ng Diyos yung presentation po natin. Yung sinasabi po natin sa kanila, yun yung kanilang paniniwalaan. Kaya may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Those people, person na maliligtas. See? Yeah, dito pa lang sa Book of Romans ay enough, no? Para malaman po ng tao na kung paano maligtas at kung paano pa tatanggapin ang kaligtasan. At marami pang mga verses, no? Na may present po natin para sa kanila. Okay? Yun lang yung simple na presentation na i-adapt po natin. It's up to you, no? Sa inyo. Saan kayo, saan mas gusto ninyo. Right? Marami. There are many people saved. No? Kahit nga lang yung simpleng kay Nicodemus. No? Ay maraming naligtas din doon. Lahat po yun ay nagagamit para may present po natin sa kanila ang good news. Right? Kaya sa sino man, of course, na hindi pa naranasan, no? Of course, yung kaligtasan nito ay this way for you. Just to accept, believe, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung ano yung kanyang pinagdusahan, bakit siya nagdusa, kasalanan. That's it. Okay? Wala nang pambubola pa. Kasi sometimes yung mga sumira talagang mambubola na rin. Depende sa depende sa ano mo, sa concern mo sa tao. Depende sa alubang mo sa tao. Sometimes nagagamit ang sulwin dahil meron siyang concern. Pero sa atin, while we are studying evangelism, ay alam po natin, no, kung ano yung dapat po natin gagawin para sa kanila. Okay? So, sa susunod ay pag-aaralan natin yung mga yung mga against sa pagsusurining. Pag-aaralan po natin yung mga malimit na na-encounter natin about surwining. Diba? Marami nang nakaranas niyan. Kaya doon pa lang ay umaayaw na yung surwiner kasi of course, hindi niya alam kung paano babanggain. Diba? Pag hindi mo alam, siyempre, doon pa lang ay aayaw na. Okay? Kaya maraming dahilan kung bakit ang Kristiyano ay hindi nakakapagsuwin. Okay? Although yung iba talagang wala sa kanila, talagang matatapang. Okay? Yung iba ay tiklop dahil yun nga, maraming kadahilanan na hindi napag-aaralan ang kasagutan. Kaya yun po yung problema, no? Ng mga Kristiyano din. Kaya pag-aaralan din natin po yun. There are many reasons na dapat po natin bigyan ng liwanag. Para at least pag ma-encounter mo yun, ay hindi ka na
matatakot o mahihiya na abutin po sila. No? Kasi, of course, yung inayawan po natin, baka mapahiya ka, whatever, o takot, yun po yun eh. Pero, tingnan po natin kung paano po natin sasagutin po lahat. Right, so, gagawin lang po tayo. Kung meron po kayong dapat iklaro regarding sa ating pag-usapan, ay pwede po natin pag-usapan ngayon.